Magandang araw sa mga tagapanood ng Knowledge Channel. Ito si Dr. Tereso Tuliao, Professor ng Economics mula sa De La Salle University at author ng maraming aklat sa economics sa mataas na paaralan at sa kolehiyo. Sa kabanatang ito ay tatalakayin natin ang halaga ng pag-aaral ng economics sa ating lipunan, sa ating mga mamayan at sa ating mga estudyante. Bakit ba natin pinag-aaralan ng economics? Para sa akin siguro po, may sistema yung alokasyon ng... Sistema ng alokasyon. ng Eloisa? Para po malaman natin kung saan po napupunta yung mga perang naiipon natin at yung mga sobrang gusto natin. Mahusay ang inyong mga sagot. Binigyan ninyong pansin ang konsepto ng alokasyon, ang pera. Iha, anong dahilan kung bakit mahalaga ang economics sa'yo? Ito po yung kasi yung tumutukoy sa mga pag-aaral po siya ng mga bagay, systematic po. Pag-aaral, sistematikong pag-aaral ng mga bagay. May tatlong pananaw sa konsepto ng economics. Ang una ay ang agham ng paglikha ng yaman at paggamit ng yaman. Ang ikalawa naman ay isang agham panlipunan na natutungkol sa alokasyon ng kapos na yaman upang tugunan ang dumaraming kagustuhan ng mga tao. At ang ikatlo ay ang economics ay isang agham ng pagpili. Ang lahat ng ito ay umiikot sa konsepto ng alokasyon at ng yaman. Bakit mahalaga ang yaman sa ating lipunan? Neil? Para po sa akin, ito yung nagpapatakbo ng ating lipunan. Yung yaman, likas na yaman, material, mga gawa ng tao. Mahusay. Ano sa palagay mo ang kahalagahan ng yaman? Bakit mahalaga ang yaman sa isang lipunan? Para mas maunlad tayo. Upang umunlad tayo. Eloisa? Sa akin naman po, para pang sariling kagustuhan, gano'n. Okay. Upang tugunan ang ating mga pansariling kagustuhan. Talakayin natin ang isang malawak na definisyon ng economics. Ito ay ang agham panlipunan na natutungkol sa alokasyon ng kapos na yaman upang tugunan ang dumaraming kagustuhan ng tao. Ang unang konsepto dito ay ang konsepto ng agham panlipunan. Agham panlipunan sapagkat ito ay gumagamit ng isang sistematikong pamamaraan ng pagsusuri at pag-aaral. Ngunit bakit panlipunan? Ano ang pinag-aaralan sa agham panlipunan? Ano ba ang ugat na salita sa panlipunan? Lipunan. po. Lipunan. Ano ang ugat na salita sa lipunan? Lipon. Lipon. Anong ibig sabihin ng lipon? Pinagsama-sama. Pinagsama-sama. Sa makatuwid, ang agham panlipunan ay isang sistematikong pagsusuri at pag-aaral ng mga pinagsama-samang tao dahil sila ay may natatanging ugali, karanasan. Ang ikalawa, bahagi ng definisyon, ay ang konsepto ng yaman. Ano ba ang yaman sa iyo? Yung po mga nagagamit natin sa... Mga nagagamit natin. Marami tayong nagagamit. Bakit natin sinasabing ito ay yaman? At bakit natin sinasabing ang ibang bagay ay hindi yaman? Para sa akin po, kaya po nasasabi ng isang yaman ng isang bagay kasi pinag-ipunan natin or pinaghirapan. So pag pinaghirapan mo, ito ay nagiging yaman? Louis? Opo. Yung tumutugon sa ating pangangailangan. Yung Ah. tipong mahalaga sa atin na... Tumpak. Sa makatuwid, anumang bagay na nakapagbibigay sa atin ng kasiyahan. Okay? Ito ay tinuturi nating yaman. Ang pagbibigay ng kasiyahan ay maaaring tuwiran o dituwiran. Tuwiran kapag ito ay ating kinukonsumo, dituwiran kung ito ay ginagamit sa proseso ng produksyon. No? Sapagkat ang mga yaman na yan ay ginagamit bilang sangkap sa produksyon, bilang hilaw na material, at mula doon ay sila ay nakapag-produce ng mga produkto at serbisyo na siya naman natin kinukonsumo na nakapagbibigay sa atin ng kasiyahan. Ngayon, ang mahalaga sa yaman ay
ang kanyang katangian bilang limitado. Okay? Bakit limitado ang yaman? Ang yaman ay limitado sapagkat, well, tayo ay na isang material na daigdig sa makatuwid. Lahat ng bagay ay nauubos, may hangganan. Higit pa sa pagiging pisikal na hangganan, bakit limitado ang mga yaman? Sapagkat ito ay maraming mapaggagamitan. Ang isang tao bilang isang manggagawa ay maaaring maging doktor, maaaring maging guro, maging profesor, maging abogado, maging politiko, at iba pa. Ang isang gusali ay maaaring gamitin bilang ospital, bilang paaralan, bilang pabrika, bilang opisina. Sa makatuwid, ang mga yaman na ito ay maraming gamit, maraming mapaggagamitan. Dahil dito, ang mga yan ay mayahalo sa iba't ibang pamamaraan. Ang ikatlong katangian o ikatlong dimensyon o bahagi ng definisyon ay yung tinatawag natin kagustuhan ng tao. Pag sinabi natin kagustuhan ng tao, pareho ba ito ng pangangailangan ng tao? Kailan natin masasabing ito isang kagustuhan at hindi pangangailangan? Pag lumagpas na po sa iyong pangangailangan, yung nagiging luho na po. Luho mo. Maganda yan, luho. Okay. Eloisa, anong... Magiging kagustuhan lang po to pag iniisip lang po natin yung sarili natin. Iniisip lang ang sarili natin. Ang ibig sabihin, okay, ang pagkakaiba ng pangangailangan sa kagustuhan, ang kagustuhan, lahat ng kagustuhan ay pangangailangan ng tao. Ang pangangailangan ay anumang bagay upang tayo ay mabuhay. Okay? Subalit, ang mga kagustuhan ay mga pinagbagong pangangailangan. Pinagbago batay sa kita, pinagbago batay sa edukasyon, pinagbago batay sa panlasa. Halimbawa, batay sa kita. Kung mababa ang iyong kita upang tugunan ang iyong pangangailangan sa pagkain, maaari kang kumain lamang sa mga turo-turo. Kapag mataas at mayaman ka, dahil mataas ang iyong kita, ang pangangailangan ng pagkain ay tinutugunan sa pamamagitan ng pagkain sa mga restaurant. Okay? So sa makatwid, nagbabago ito. So marahil yun ang ibig mong sabihin na ito ay nagiging luho. Okay? Ngunit hindi talaga luho. Ang sinasabi natin ay pinagbago. No? Pinagbago ng iba't ibang salik. Ang ikaapat ay ang konsepto ng kakapusan. Ano ba ang ibig sabihin ng kapos? Kailan ang isang bagay ay kapos? Pag kulang na. Kulang, kapos, malapit yan. Ang kakulangan ay isang espesipikong halimbawa ng kakapusan o kapos. Ang kakapusan ay nagbubunga dahil ang ating mga kagustuhan ay parami ng parami. Bakit dumarami ang ating kagustuhan? Dahil ito ay maaaring baguhin ng iba't ibang salik. Ang iyong panlasa, ang iyong kita, kapaligiran, okay, ang klima, ay maaaring makapagbago ng ating sa makatuwid, parami ng parami itong mga kagustuhan. Samantala, ang ating yaman na kinakailangan upang tugunan ang mga kagustuhan ay limitado. Sa makatuwid, ang kakapusan ay nagmumula dahil ang kagustuhan ay parami ng parami, subalit ang mga kinakailangang yaman upang tugunan ito ay limitado. Dahil may problema tayo ng kakapusan, anong kinakailangan gawin? Magsipag at magtrabaho. Magsipag at magtrabaho. Mahusay. Bibigyan kita ng medalya para dyan. Bawasan po yung pagkonsumo ng mga yaman. Mahusay. Isa sa pamamaraan sa pagtugon dyan ay bawasan ang ating kagustuhan. Ibig sabihin magbawas, magtimpi.
Damihan ng trabaho. Marahil tama, magsipag, damihan ng trabaho. Dahil nga, ang dahilan ng kakapusan ay limitado ang mga yaman. Ang ibig ninyo sabihin na idagdagan ang ating yaman sa pamagitan ng pagsisipag, pagtitipid at pagpapalawak ng ating yaman. Ang ikalawang layunin ng isang lipunan ay mapanatiling matatag ang isang lipunan. Ano nga bang ibig sabihin ng matatag na lipunan? Hindi nabubuwag. Hindi nabubuwag, okay? Sa larangan ng economics, ang isang matatag na lipunan o matatag na ekonomiya ay kapag mababa o mabagal ang pagtaas ng presyo at kung lahat ay may empleyo o may trabaho. Halimbawa, kung mataas ang inflasyon, okay, o mataas ang mabilis ang pagtaas ng presyo, maaring siya, dahil siya isang mayaman at nakaririwasa, ay makapagkukonsumo ng mga produkto. Samantalang kayo ay mga kapos, maralita, ay hindi. Okay? So, hindi matatag ang ating ekonomiya kahit na ito ay isang buhay. Buhay nga, umaandar ang ating ekonomiya, subalit hindi matatag. Kung siya naman ang walang trabaho at kayo may trabaho, hindi rin matatag ang ating ekonomiya sapagkat siya ay kapos, okay, kulang sa mga yaman upang tugunan ang kanyang mga pangailangan. Samantalang kayo ay marami ang inyong kita upang tustusan ang inyong mga pangangailangan. Yon ang ibig sabihin ng matatag. Una, layunin ay maging buhay ang ating lipunan. Ikalawa, maging matatag. Ngunit kahit na buhay o umaandar ang ating lipunan o ang ating ekonomiya at ito ay matatag, kinakailangan itaas din natin ang antas ng kabuhayan. At ito ang tinatawag nating layunin upang umunlad ang ating lipunan. So hindi lang ang ordinaryong pagkain, kinakailangan na mataas na uring pagkain. Okay? Hindi lamang pambalot o pantakip sa katawan ang ating pananamit, ngunit ang ating pananamit ay isang ekspresyon ng ating katauhan, ng ating personalidad. Ang ating tahanan ay hindi lang ordinaryong silungan, ngunit nagpapakita rin ng maginhawang pamumuhay. Iyon ang tinatawag nating maunlad at sumusulong na ekonomiya at lipunan. Bakit kinakailangan pag-aralan yan? Sapagkat, yun na nga, kung hindi natin pinag-aaralan ito, maaaring mamatay, okay? Humina at di umunlad ang ating lipunan. At sa aspektong yan, ang isang lipunan ay may iba't ibang dimensyon. Pinag-aralan na natin ang dimensyon o aspekto ng yaman. At yan ay pinag-aaralan natin sa economics. Sa aspekto ng kultura, saan natin pinag-aaralan ito? Psikolohiya, sosyolohiya, Anthropology. tama. Sapagkat dito tinitingnan natin, sinusuri natin ang minimithi ng mga tao. Okay? Ang mga gawin ng mga tao. Okay? Paano sila nakikipag-ugnay upang panatilihing buhay ang ating lipunan. Isang halimbawa ay ang wika. Ako'y gumagamit ng wikang Pilipino sapagkat nais kong mapanatiling buhay ang aspekto ng wika sa ating kultura. Sapagkat kung hindi tayo gagamit, maaaring mamatay. At kinakailangan ay masusi natin ginagamit ito, hindi lamang sa literatura, kung hindi sa iba't ibang disiplina, sapagkat ang wikang Pilipino ay wikang intelektual, no? Intelektualisado, magagamit sa iba't ibang diskurso. Nagiging matatag. At dahil dito, kung nagiging matatag at buhay ang ating wika, pwedeng itong umunlad tulad ng mga wikang ginagamit sa ibang bansa. Sa Japan, Nihongo, sa Thailand, Thai, sa Indonesia, Bahasa. Ito ang ginagamit nila sa kanilang pang diskurso sapagkat sa makatuwid, maunlad
maunlad na ang wikang yun. Yun ang ginugusto natin. So sa larangan ng kapangyarihan o poder, saan natin ito pinag-aaralan? Kung sino ang may kapangyarihan, sino ang leader, sino ang tagasunod. Ano? Sa politics at panlipunan. Dito naman, kinakailangan din natin ang isang lipunan ay may isang namumuno o ilang namumuno at may mga tagasunod. Kung walang tagasunod at walang mamumuno, maaring mamatay at maging mahina ang isang lipunan at maaaring sakupin ito ng ibang bansa. Okay? At hindi lamang buhay o matatag ang isang politika, kinakailangan maunlad. Ibig sabihin ng maunlad na politika, ang bawat mamayan ay may kapangyarihan, may boses sa ating politika. Sa kabanatang ito, tinalakay natin ang halaga ng pag-aaral ng economics. Dito natutunan natin ang iba't ibang definisyon ng economics bilang agham ng pagpili, bilang pamamaraan ng alokasyon, at bilang agham sa paglikha at paggamit ng yaman. Tinalakay din natin ang iba't ibang aspekto ng definisyon ng economics, kasama na ang agham panlipunan, ang yaman, kagustuhan ng tao, at ang konsepto ng kakapusan at alokasyon. Ito po si Dr. Tulyao, bumabati sa inyo ng magandang araw.